God is good. All the time. Amen. Amen ba? Isang palakpak nga muna na malakas sa ating Panginoon kung God is good. Really, really good. Okay po. It's been a while na nakatayo ako dito. Ngayon nakatayo ulit. Nakatayo ba o nakaupo? Parang nakaupo ba? Parang nakaupo tingin ko sa sarili ko eh. Okay. Sige po. Siguro tumayo muna tayo at manalangin. Simulan natin sa panalangin ang ating pag-aaralan ngayong umaga. Dear Father God, our gracious and loving Father, Abba Father, narito kami ngayon sa iyong harapan, Panginoon, na nagpupuri, nagpapasalamat, binubunyi namin ang pangalan mo, Lord. You are worthy. Worthy of it all, Lord. Kung ano man ang aming gagawin sa buhay namin, iaalay man namin ang aming buhay sa iyo. You are worthy of it all, Panginoon. Lord, sa umagang ito, humihingi kami ng paglilinis. Lord, pakalinisin mo ang aming mga puso't isipan upang maging handa kami sa pagtanggap sa mensahe na nais mo iparating sa amin ngayong umaga. Lord, gamitin mo po ako bilang tungtungan at mouthpiece upang ang iyong mga salita ay maihayag ng may clarity at katotohanan. Maraming salamat po, Panginoon. Ikaw na po ang bahala sa aming lahat. Ihanda mo po ang kanilang mga puso upang makinig sa iyong mga salita, Panginoon. Maraming salamat, Lord. In Jesus' mighty name, this is our prayer. Amen. Sige po, upo na muna tayo kasi iinom ako ng tubig. Okay po, may tanong po ako sa inyo. Sino po ang nakaalala ng People's Power EDSA Revolution? February 22 to 25, 1986. O naalala natin lahat yan. Ako noon ay, anak ko si Isay. Anak ko noon si Isay. Nasa nasa ABS-CBN ako nung nagtatrabaho. Nung panahon na yon, alam nyo, yun ay ang remarkable na history sa Pilipinas na hindi malilimutan ng bawat isa. Kung naalala nyo, kung nandun kayo, kung nakipag-participate tayo nung panahon na yun. Ang kanilang unity, together as one, unity as one, unified, para sa ipinaglalaban nilang isang bagay. So kung gaano sila kalakas at katibay, lahat sama-sama. Walang bata, walang matanda, walang pari, walang madre, walang pastor, lahat. Mga mayayaman, matatalino, hindi matalino. Nandoon po lahat ng panahon na yon. Kaya, hindi yun malilimutan. Okay? Kung bakit ko po nabanggit yun, kasi dito po sa ating topic ngayon, sa ating pag-aaralan, ay mayroon din dito hindi malilimutan na eksena ng mga apostles. Lalo't higit si Apostol Pedro, si Peter. Kasi po si Peter matapang May boldness kasi talaga si Peter sa pagtuturo. Okay po. Bago tayo magsimula ng ating story, pag-usapan ng ating pangyayari, no? Ang aking title po ay, siyempre, ibibigay ko na, United as One. Okay? At ang ating pong text ay Acts chapter 2, verse 42 to 47. Okay po. Ang pasensya na po, ayan, humihingi ako ng pasensya, no? Kasi pare-pareho tayo ng mga hindi makakita, ng mga may mga edad na
na nahihirapan tumutok sa ating screen, alanganin po ang aking, tawag dyan, PowerPoint, kasi nagluluko na naman yung aking laptop. Sad. Okay? Sige po. Bago po natin simulan yan, gusto ko lang bigyan kayo ng maikling history background. No? Yang kwentong yan, na talaga hindi malilimutan, yan po yung pagdating ng Pentecostes time, na outpouring of the Holy Spirit. Yan po yung panahon na si Peter po at ang kanyang mga kasama ay pinagbilinan sila ni Jesus na bumalik kayo sa Jerusalem at hintayin nyo ang pagbaba ng Holy Spirit. Kasi yun pong 40 days na umakyat na si Jesus Christ sa kanyang ama, sa luklukan ng kanyang ama. At, sige, sino po ang nakaalala na ito po kasi ang Pentecostes is about 50 days after Easter. So 40 days po si Jesus na umakyat sa langit. Ilang araw po na naghintay ang mga apostles niya? Ilang araw po yun na naghintay bago dumating yung pouring of the Holy Spirit? Outpouring of the Holy Spirit. Okay, 10 days. 10 days po sila doon sa upper room. Kasi umakyat na si Jesus, 40 days na po yun, umakyat na si Jesus sa langit. At 10 days po na naghintay ang mga followers si Jesus Christ, kasama po doon si Mary, na nanay ni Jesus. At doon lang po, yun lang po yung last na appearance ni Mary. After that, hindi na siya natin nakikita sa scripture. Okay? So yun po ang last appearance ni Mary sa story ng mga apostles. Okay po. So, yun na po. Nung dumating po yung Holy Spirit, napuspusan sila ng Holy Spirit, di ba lahat sila nagsalita ng iba't ibang language, iba't ibang wika, mayroon pa nga nangungutya mga lasing lang yan. Sabi ng iba, doon, nung narinig po ni Peter yon, nung narinig po ni Peter na mayroong ng insulto, na lasing lang daw yung mga apostles. Ilan sila lahat doon sa upper room? Sila ay 120. Okay? Tandaan natin, 120 sila. At sila po, ang lahat ng yon ay kung may anong hangin na umugong na malakas at mayroong dila na maliit na may apoy na sila po ay tawag dito, pumunta diyan sa kanilang ulo. Pagkatapos po nun sila ay napuspos ng banal na espiritu, at sila po ay nagsalita ng iba't ibang language na never pa nilang sinabi. So ito po yung gift of tongue, pero iba po yun Language po yun, iba-ibang lingwahe. Sabi nga dito, sa dami po ng mga travelers. Kasi during Pentecostes po, ang mga tao po sa iba't ibang bayan, marami po sila. Pumupunta sila sa Jerusalem para mag-celebrate. So, kumbaga, iba't ibang bayan ang pinanggalingan nila. Sila po yung mga pilgrims, mga travelers na gustong mag-celebrate sa Jerusalem ng Pentecost. Okay. So, sa sobrang dami ng tao, sa maraming tao na nandoon, iba't ibang language po. Di ba kung mababasa po natin dyan, na ang sabi po ay may nagsalita po ng hindi naman nila ito wika. Sabi, saan ka na ba? Wait. So, one. Okay. Iba't ibang mga salita ang kanilang sinalita na hindi naman nila ito language. Okay? Ang lahat po sila sa 120 po na followers si Jesus Christ ay nagsalita sila ng iba't ibang wika. So, di ba, nakaka-amaze, it's remarkable. Di ba? The work of the Holy Spirit that time is remarkable. Di ba? Unforgettable yun para sa kanila. So, ang nangyari po, hindi ko kasi makita hindi ko makita kung ano. Basta madami yun alam niyo yan. Tingnan nyo nga sa Bible niyo po. Nandyan po yung mga pangalan ng mga lugar kung saan galing itong mga tao na ito, ng mga pilgrims at saka mga travelers. Okay po, ang nangyari po,
nung narinig ni Peter, sinabi niya, mga lasing na yan sila. Sabi ni Peter, tumayo si Peter at sinabi niya, hindi sila mga lasing. 9 o'clock pa lang ng umaga, maaga pang lasing na. Dito po sa atin, 7 o'clock pa lang ng umaga, may lasing na, di po ba? Sige. Kasi sa amin, sa Montalban, pag nadaanan mo, 8 a.m. may lasing na. Di ba? So, ang ibig sabihin, nung time na yun pala, dito ko lang napagtanto na wala palang umiinom doon ng alak ng umaga pa lang. Kasi sabi ni Peter, 9 a.m. pa lang, wala lasing pa sila. Okay? So, doon nagsimula si Peter na nagsalita. Sinabi ni Peter na kung ano si Jesus Christ, nung panahon na si Jesus Christ ay hinahatulan ng kamatayan, kayo mismo ang nagsasabi, crucify Him! Kayo, sabi niya doon sa mga tao, di ba, ang lakas ng loob niya na magsalita talaga ng gano'n. Siyempre, Holy Spirit ang gusto siya ng Holy Spirit, ang anointed siya. So, sinabi niya na kayo ang nagpapako sa Kanya si Jesus, na pinapako niyo sa krus, na Siya ang Diyos, Siya ang Mesaya, Siya ang ating tagapagligtas. Alam niyo po, nung narinig ito ng mga tao, na daming mga tao, para sila na nasugat sa puso. Alam niyo po yun pagka nasaktan kayo na may kasamang guilt feelings, na parang may masakit, na parang guilty ka kasi parang may kasalanan ka. Di ba parang it cuts like a knife, sabi sa kanta? It cuts like a knife. So ang nangyari po sa puso ng mga tao ay nabagbag ang kanilang damdamin, na sobra silang nasaktan. Kaya ang tanong nila kay Peter, ano ang gagawin namin? What will we do? Sabi ni Peter, repent. Magsisi kayo ng inyong mga kasalanan at magpabautismo. Okay? So imagine natin, ang lahat na nakarinig, they're gladly accept. They're gladly receive doon sa sinabi ni Peter. Imagine natin na pagkatapos niyang sabihin lahat yun, hindi ko naman naisip sa mahaba ko. Pagkatapos sabihin ni Peter yun, 3,000 agad ang tumanggap at nagpabautismo. It's a phenomenal. Okay? So, ibig sabihin, minsan lang po nangyari yun. Minsan lang. Okay? So, isipin natin, paano naman ito sila nagpabaptize? Ang 3,000, paano nababaptize yun? Hindi naman natin nakita. Siyempre, binilisan nila. May pababa, may akyat, may pagkatapos ilugdog ng isa na naman. Hanggang sa natapos ang 3,000. Okay. Ito na, hapon na, gabi na, magpapahinga na sila. Ang sinabi ni Peter at sinabi ng lahat ng mga apostles, sabi, 3,000, bukas kaya 4,000? Sa tingin nyo, nakatulog sila sa sobrang excitement? Nakatulog kaya sila? Na namangha sila doon sa 3,000 na tumanggap. Mangyayari kaya yun sa atin, dito? O kahit 1,000 lang? No? So, ang sabi nila na sana 3,000 uli o 4,000 uli, hindi na po nangyari yun. Alam niyo kung bakit? Dahil kailangan na i-disciple na nila iyon, tuturuan na nila ang mga iyon, at kanila alagaan. Hindi na dapat na dagdagan pa. Ang Diyos lang nakakaalam. Dito sa dulo po ng ating verse po sa 47, sinasabi po dyan, sinasabi niya na ang Diyos ang nagdagdag ng mga araw-araw may dinadagdag na naliligtas. So, ibig sabihin, yung 3,000, hindi na po nangyari ulit yun. Hindi na. Minsan lang mangyari po yun. Okay? So, ang ginawa po ng Peter, dito na tayo. So, sinabi ko na po yung bago mag-42. Yan, bago mag-Acts 2:42. Okay, dito na tayo sa 42. Skip na tayo. Okay. Okay?
dito na po tayo. Ito, ulitin ko lang kanina yung nasaktan ang mga damdamin. So, sobrang affected. Ito po yung verse 37. Sa sobrang affected ng mga tao na narinig nila ang sinabi, kaya sinabi nila kay Peter at sa ibang mga apostoles, ang kapatid, anong gagawin namin? So, sinabi ko na. Okay? So, sabi ni Peter, mag-repent. Okay, dito na tayo jump na tayo sa verse 42. Dito na po magsisimula ang ating lakbay. Okay? Sa verse 42, okay po, verse 42, hindi talaga yung mata ko. Mata ko. 42, okay. Ginamit nila, sige, basahin ko po ha, basahin ko hanggang 47. Ginamit nila ang oras nila para matuto sa mga apostol. Nagsama-sama silang parang magkakapatid, nagsalo-salo sa pagkain ng tinapay at nagpipray. Okay, 40, 42, 43, maraming mga himala at mga kababalaghang bagay ang nagawa ng mga apostoles. Kaya natakot at namangha ang mga tao. 44, nagpatuloy sa pagsama-sama na parang magkakapatid ang mga disciples at sinare nila ang mga ari-arian nila at sa isa't isa. 45, binenta nila ang mga properties nila at mga gamit, tapos dinistribute nila sa lahat ang perang kinita ayon sa kanya-kanyang pangangailangan. 46, araw-araw nagmi-meeting sila sa temple, sama-sama silang kumakain at ng tinapay sa mga bahay nila. Kumain sila ng masaya at maluwag sa kanilang lahat ay sa kanilang kalooban. 47, nagpupuri sila sa Diyos at natutuwa sa kanila ang mga tao, ang lahat ng mga tao. Araw-araw dinadagdag ng Panginoon sa grupo nila ang naliligtas. Okay po, sige, himayin po natin. Ano po nga pagkatapos? Ano po ang sinimulan natin sa 42? Diba? Ang ating unang pong pag-uusapan dito, nasa verse 42, ang sabi ay, they devoted themselves to the apostles' teaching. Una, teaching. Ang pangalawa, fellowship. At ang pangatlo, the breaking of bread. At ang pang-apat ay prayer. Okay, ang slide, mayroon pa po tayo dyan, Sister Jeng. Ayan. Okay. Imagine a community where people are united in love and service, supporting one another without selfishness. Okay? Next. This picture of harmony was beautifully demonstrated in the early church. Okay, that made them so unified and strong. Okay, when believers live together in unity, devotion, and generosity, they create a powerful testimony of God's love. Yung pong mga nakita natin at yung mga sinabi ko po, yun yung katangian po ng early church. Sila po ay mga huwaran sila po ay mga dapat maging model. Kaya ang ating pong dapat pag-aralan ngayon ay apat na essentials things na maging model po natin sila para sa ating buhay. Ngayon, kung noon po nangyari yun sa kanila, mas kailangan po natin matutunan ito ngayon. Okay, number one. Number one po, ang pag-uusapan natin ay teaching, no? Devoted sila sa pagtuturo. Ano po bang tinuturo ng mga apostles? Di ba Word of God. Okay. Alam niyo po sa atin, no? Dalhin natin sa atin kaagad. Sila po nung araw, sama-sama po sila. Imagine natin na sama-sama sila. Yung 3,000 plus 120, sama-sama silang nag-aaral ng salita ng Diyos.
ng Word. Saan natin makikita ang Word of God? Sa Bible. Okay po? Noong panahong yun, wala pa silang New Testament. Old pa lang. At scroll pa yun. Okay? Wala pang Bible noon, wala pang New Testament noon. Saan kinukuha ng mga nila Peter ang kanilang tinuturo? Siyempre, nung panahon na yon ay naging witness. Kaya nga, naging witness sila sa buhay ni Jesus Christ, yung four Gospels, di ba? Matthew, Mark, Luke, John, di ba? Ang na-witness nila kay Jesus Christ, nung kasama nila dito sa lupa, lahat ng nakikita na tinuturo ni Jesus Christ sa kanila, itinuturo din nila sa mga tao, 3,120 lahat. So, anong pagkain? Anong kakainin nila? Kung sila ay mag-aaral lang ng salita. Okay. Nandito rin yun. Okay po. So, ang tinuturo po ni Jesus Christ sa kanila ay Word. Word of God. Salita ng Diyos na nagmumula mismo kay Jesus Christ nung kasama nila si Jesus Christ. Kasama nila, hindi wala pang Bible, wala pang New Testament eh. Kasi simula pa lang kaya nila ng kanilang mission. Okay? So, tandaan natin na ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. At mas grabe nung panahon na yon kasi si Jesus Christ mismo ang kanilang itinuturo mismo ng mga araw na yun. Okay, sunod. Ay, hindi pala muna. Tayo po ng mga Kristiyano sa panahon natin ngayon. Kahit may Bible na sila wala silang Bible, oh. Wala pa. Wala pa silang Bible. Ay, may Bible na tayo. Pero anong ginagawa natin sa Bible po natin? Di ba, naaalikabukan lang? Sorry kung ang iba ay hindi naman. Ayan, so sorry naman ako. Hindi dapat mag-sorry. Wala naman ako kasalanan para mag-sorry. Sinasabi ko lang ang dapat kong sabihin dito. Ito ay Word of God, no? So, tayo, mga Kristiyano, kung noon ay sobrang silang devoted sa pag-aaral ng salita ng Diyos, sama-sama silang dami-dami nila. Magkakaiba sila ng pananaw, magkakaiba sila ng lahi, magkakaiba sila ng beliefs. Pero sama-sama sila together. They are united as one to study the Word of God. Tayo po dito po sa ating church, sa Jeco Heart Church, ang ating pinakamamahal na church, ay wag naman masaktan kung medyo ang dila ng ating hita. Kasi po, dapat naman talaga na tayo nagbabasa ng ating Bible. Hindi po ba? Kasi kung sila nga wala pang Bible, nakikinig lang sila eh. Eager sila. Di sila pagod. Hindi ko naman sinabi na hindi kayo magpahinga. Siyempre magpahinga naman kayo. Ano po? Ang Bible po, yan po ang ating tawag dito, instruction sa buhay natin. Kung ano po ang nangyayari sa mundo, sa politika, sa kung ano man topic at issue sa mundo, nasa Bible po. Makikita rin po natin dyan. Kaya wala pong masasayang kung ang Bible natin, basa-basahin natin. Okay po? Kasi kailangan po natin yan. Ako, kailangan ko ang Bible ko. Alam niyo kung bakit? Sa panahon ngayon, nasira na ang mundo. Crazy ang mga tao. Sira na. Kung ano, maraming hindi na tayo makapagtiwala. Okay, so, ano po ang ating pananggalang? Word of God. Ang Word of God nasa Bible. Okay. Sige. Okay na yan. Kasi hanggang dyan lang. Okay, ang sunod po na essentials or mahalaga na bagay na dapat nating tandaan at matutunan ay ang fellowship. Fellowship po, the meaning of fellowship in Greek word ay koinonia. Koinonia. Okay, ang koinonia po ay marami po yan. Hindi pa siya pwedeng bigyan lang ng isang word. Ang koinonia po, marami pong meaning. Hindi ko na nga nakuha yung mga verses Hindi ko na nakuha. Pero ito po ang mga meaning po. Sige, i-research po natin yan. May assignment kayo, i-research niyo po yung meaning ng koinonia. Okay?
Ang koinonia po ay, where are you, koinonia? Ito. Ang koinonia po, it's an ancient time translated in Greek word. It is really a fascinating word because you cannot translate it in one word. Sometimes translated in fellowship na nakikita natin dito sa verse 42, sa Acts 2. Okay? At communion. Translated din siya at communion. Participation, sharing, close relationship with one another. When we put it in together, closeness, togetherness, sharing with one another. Are we sharing with one another? Prayer man kaya? Nakaka-inspired na salita or Bible verse na pwedeng magpagaan sa kalooban ng ating kapatid kung may pinagdadaanan. Kailangan po natin yan i-share sa ating mga kapatid. Kasi doon po gumagaan ang kanilang loob. Kasi Word of God po yun. Ang Word of God po, kung yan po ay tumurok sa ating puso, ewan ko kung naranasan nyo na yung Holy Spirit, kung siya po ang nangungusap sa atin, ay maiiyak ka na lang. Tutulo na lang yung luha mo. How much more kung may nagsishare pa na kapatid at nagsasabing, I love you sis, pagaling ka. Okay? O kaya, tiis-tiis lang, ganun talagang buhay. Nandito lang ako kung kailangan mo ng kausap. Hindi po ba? Okay, yun po ay ang tinatawag na sharing with each other na kaya mong i-share. Yun po ay koinonia. Yun po ay fellowship. Okay, so ang mga tao po nung araw, nung panahon ni Peter, they are united as one, sharing each other, sa 42 pa rin, breaking of the bread ang kasunod. Ito ay refer sa communion and the Lord's Supper. Ito pong ano tawag sa Tagalog? Paghati-hati. Paghati-hati po ng tinapay. Kasi meron din dito sa baba na naghati-hati din sila ng tinapay eh. Meron dito sa 46, naghati-hati sila ng tinapay at nagkumain sila sa kanilang mga bahay. Ito po ay sa akin pong sabi po ng isang commentary na ito daw ay about the communion, the Lord's Supper. Ito daw po yung ibig sabihin, ito yung context po nito. Nang sinabi dito na breaking of the bread. Ang context nito ay it's about the Lord's Supper. Na makikita po natin yan, ang Lord's Supper, ang sabi dito sa 1 Corinthians chapter 10 verse 16 to 17, breaking of the bread, ito ay refer sa communion. Yung cup daw ni Lord, alam naman natin yun ay ang pagpapasalamat natin sa Diyos dahil iniinom natin yung simbolo niya ng handang dugo. At ang tinapay ay simbolo ng kanyang katawan. Yung mga umakyat dito para mag-officiate ng ating communion, alam nila. At alam natin yun, narinig natin. Okay po? So, kung ating titignan po, sila pala, yung 3,120, sila palang lahat ay salo-salo na breaking the bread, na yun ay simbolo ng komunyon, Lord's Supper, nang si Jesus Christ ay nandoon pa kasi, nakita nila yung lahat ni Peter. So, ginagawa po nila yan, tinuturo nila sa mga taong yun. Okay? So, kung titignan natin, sila nagtsatsaga. Nagtsatsaga silang mag-participate. 3,000 ang dami. Maingay, magulo. Pero sama-sama silang nagtsatsaga at nagtitiis because they love one another, they care one another, they hati-hati ng tinapay together at kakainin nila sa remember ng pagkamatay ni Jesus Christ. Tayo kaya? Sila, sandali lang
para ilang weeks pa lang umakyat na si Jesus sa langit eh. No? Na-remember nila kaagad. Na-remember nila kaagad kung anong ginawang finished work ni Jesus sa cross ng Kalbaryo. Tayo kaya, nare-remember ba natin? Sa Sunday lang naman tayo dito naglo-Lord's Supper. Every Sunday lang tayo nagko-communion. Okay? Salo-salo tayo kumakain ng tinapay at yung wine. Yun lang. Sa tingin ba natin, imbestigahan natin ang sarili natin. Tunay ba, genuine ba tayo pag tumanggap ng tinapay, ng katawan ni Kristo at ng wine na simbolo ng kanyang dugo? Every first Sunday of the month lang po natin yung ginagawa. Pero kung hindi pa natin yan siniseryoso, na para, siyempre, inom lang naman, hindi inom. Kakainin naman yung tinapay, ostya, hindi kainin. Sila, seryoso po sila nung time na yun. Sobra silang masaya pag dumating na yung time na yun. Nakakain sila ng pinutol-putol na tinapay dahil para sa kanila yun ay katawan ni Jesus Christ na bayubay sa cross ng Kalbaryo. Tinurok sa kanila ni Peter. Okay. Ang kasunod po ay prayer. Pang-apat na po yun, no? Ang una ay teaching. Nananatili sila sa pagtuturo ng salita ng Diyos yung mga tao. Pangalawa ay fellowship. Nag-share sila doon sa tinapay na pinagputol-putol. At ang pangatlo ay prayer. Kanina sa aming devotion, ang prayer ay hindi lang basta-basta. Prayer is talking to God. And kung gusto mong kausapin ka ng Diyos, read your Bible. If you talk to God sa prayer mo. Pero kung gusto mong sagutin ka ni Lord, read your Bible. Doon po kayo mag-uusap. At ang panalangin po ay dapat, ito po sa kanila, panalangin corporate eh. Sama-sama silang nananalangin. Hindi po nag-iisa lang. Kasi sama-sama together, united together as one sa lahat ng ginagawa nila. Ito na yung crucial. Ito na yung ewan ko kung sasangayon kayo. Okay, dito muna tayo sa 43, sa verse 43. Sa 43 po, namangha sila sa lahat ng mga ginawa ng mga apostol na mga miracles. No? Sabi nga ni Jesus, aakyat ako sa langit eh. Iiwanan ko sa inyo ang Holy Spirit. Diba sabi niya, no? Hindi ko naman anong po sa verse. Pero sabi niya, mas mahalaga na aakyat ako sa langit, iiwanan ko ang Holy Spirit, dahil yun ang inyong helper. Yun ang tutulong sa inyo. At kung ano ang mga ginawa ko dito sa lupa noon, mas higit pa ang gagawin ninyo. Diba? Mas higitan pa. Okay. So, nung namangha itong mga tao sa ginagawa na himala at kung ano-anong signs and wonders ng mga apostles sa harapan nila, ay natakot sila. Di ba sa Bible po ang sabi, ang fear is the... Ano ang fear? Ano po ang takot? Ay simula ng wisdom. Tama po ba? Fear is the beginning of wisdom. So natakot sila na mayroon silang respeto. Para bang ang tingin nila, para bang sa tingin ko ang sinasabi nila, totoo pala talaga lahat. Hindi pala sabi-sabi lang noon. Totoo pala talaga lahat ng anong ginawa ni Jesus Christ na ating ipinapako sa cross. Okay? So nagkaroon sila ng paggalang. No, nagkaroon sila ng kaalaman. No, nagkaroon sila ng wisdom. Okay. Eto ngayon po, sa fellowship pa rin po tayo. Dito po, sama-sama silang pinagbibili nila ang kanilang mga ari-arian. Ayan po. Sa 43, everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostles. Okay? Ang kasunod po, ang sabi po dito sa verse 44, all the believers were together and had everything in common. Ang lahat ng sumampalataya ay nagkakaisa at kanilang ibinabahagi ang lahat ng kanilang ari-arian.
Kung titignan po natin, binenta nila ang kanilang mga ari-arian at ipinamahagi doon sa mga tao na walang makain, siguro iba walang damit kasi ito pong context po nito. Sa dami ng travelers sa iba't ibang lungsod ng galing, ay hindi sila umuwi pagkatapos nilang na-convert o na-baptize. Hindi po sila umuwi. Nag-stay po sila. Pero nag-stay sila, sabi nila, ano ang kakainin namin? Kung magtatagal kami, i-extend namin ang aming stay dito. Anong kakainin namin? Wala kami trabaho dito. Ang sabi ng mga believers, ang sabi ng mga kasamahan nila, Peter, okay lang. Sige, magsalo-salo tayo kung ano makayanan natin. So lahat sila, karamihan sa kanila, binenta nila ang kanilang mga ari-arian at pinamigay sa may pangangailangan. Hindi ko binenta yung aking bahay para ibigay sa iyo, ilustayin mo lang sa sugal. Hindi, di ba? Sila, binigay nila ang pera na pinagbentahan nila para sa mga nangangailangan ng kung ilang days. Walang sinabi kung ilang days sila nagstay. Pero lahat, they are united as one hanggang sa pagbenta ng ari-arian. Tayo ba kaya natin yun? Kaya ba natin na ibenta ang ating bahay o sasakyan? Ano man ang mga tangkilik natin para itulog natin sa ating mga kapatid? Kaya ba natin? Baka, grabe. Dumating na ba sa atin yon na nagbenta tayo ng kahit ano para lang itulong? Ako po, hindi po ako nagbenta. Binigay ko kahit hindi akin. Yung pong mali ko. Kahit hindi akin, ibinigay ko. Ang pera na pangpasahod ko sana sa mga talent ko, ay ibinigay ko. O di ako ngayon ay nahabol. Ay, yun po ang mali ko. Yun po ang mali ko noon. Alam ni nanay ko yan eh. Yun po ang mali ko. Nagko-compromise ako ng hindi akin para makatulong. Pero ngayon hindi na. Ewan ko lang kung dumating yung time na yun, baka mangyari ulit kung talagang kailangan. Di po ba? Kasi nasa puso natin yung tumutulong eh. So, ang tanong ko nga po sa inyo, dumating na ba sa atin yan, sa punto na ganun? Kasi dito po ang sinasabi po dito, mas mahal ko si Lord, mas uunahin ko sa kanila, sa grupo nila ha, mas uunahin ko ang pagbibigay sa kapwa ko. Kami united as one, eating together as one, praying as one, love Jesus as one, study the Bible together as one, united as one. Uunahin ko si Lord. Ibibigay ko kanina sa kanta, ang sabi, anong sabi kanina sa kanta? I will offer my life. Ba yun? Life? Diba? Sabi sa kanta, I will offer my life to the Lord. You are worthy. Worthy siya, kaya inuuna siya ng mga tao. Wala silang pakialam, pero ito naman po yun. Ito din ang isang twist. Isang twist dyan. Kasi po, nung araw, ang mga believers nung araw, pag nalaman po ng mga Roman Empire, na nagkalat-kalat sila, papatayin sila. Okay? So isa sa rason yun, bukod dun sa hindi sila makauwi agad, nandun lang sila lahat, sama-sama, ang saya-saya, no? Na yung may isa pang dahilan, na ang Roman Empire ay pugot ulo, patay agad, kung ikaw ay isang alagad ni Kristo. So isa pa yun sa dahilan kung bakit hindi sila umaalis. Doon lang sila. Sige, dito lang tayo, magsama-sama tayo dito. Okay, isa po yun sa dahilan. At hindi naman po yung tatakbo ng years. Grabe naman kayo. Years ba talaga? 10 taon silang magganon? Ay, hurot na lahat. Kahit 5 sentimos, wala nang papatak sa'yo. Wala nang, itaktak ka man, wala nang mahulog na. 25 cents yung maliit na hindi na nabibili. So, hindi po yun years. Yun po ay hindi po nakasabi sa Bible kung ilang taon ba sila, ilang araw ba sila. Ang pinapakita lang dito na sila ay sama-sama, then puspos sila ng banal na espiritu. At yun ang bilin di ba yun ang Great Commission? Great Commission, pagkatapos ng 3,000, ay wag na muna, i-disciple
i-disciplers nyo sila. Turuan nyo sila, pangaralan nyo sila, i-baptize nyo sila, at sabihin nyo sa kanila na magpunta sila sa ibang lugar, sa ibang bayan, upang ipangaral ang salita ko, ang gospel. So yun po yun. Okay? So kasama po yun ang pangaral ni Jesus Christ na kaya pinapangaral din ni Peter. O bakit si Peter lang ang nangangaral? Bakit puro si Peter? Si Peter lang nakatayo, si Peter lang sa salita. Bakit puro si Peter? Kasi siya yung may lakas ng loob. Bakit hindi si James? Bakit hindi siya John? Ito po, nagkwento na po dito si John, si James. Ito na po yun. Hindi tayo iniwan ng Diyos na wala tayong Bible. Amen? So kung magtataka tayo na si Peter lang, nandito po silang lahat. Amen? Nandito silang lahat at thank you Lord. Kasi hindi na tayo hirap katulad nila. Scrolls lang ang kanilang binabasa. Letters. Nakatupi-tupi yung nakabulunbon. Okay? So, ang sinasabi lang, ang pinapakita lang po dito, yung kahalagahan ng huwaran na simbahan. Tayo po yun. Tayo po yung simbahan. Huwaran ba tayo? Pwede ba tayong maging example sa labas? Yes. Amen. I-claim natin na tayo ay pwedeng maging example. Kasi kung hindi, sino pang maging example? Diba? So lahat tayo pwedeng maging example sa labas. So, dito na po tayo. Sige, tawid na tayo ulit. Ang lesson po dito, true Christians, hindi ko na pinasa yung ibang lesson. Sige na, doon malayo na ako eh. True Christian community involves generosity and concern to others. Ang tunay na komunidad ng mga Kristiyano ay may malasakit at handang magbahagi ng pangangailangan ng iba. Sino po ang ating nire-represent dito pag ganito po tayo? O siyempre si Jesus Christ. Kasi siya yung example natin eh. Siya yung model natin. Kung isa-isahin mo ang ginawa ni Jesus Christ talaga sa totoo lang, manghihina ka, wala akong karapatan, hindi ako karapat dapat. Okay. Ang tanong ko po sa atin ngayon, bago tayo tumuloy dito sa dalawang verse. Pagka ba may nangangailangan sa mga kapatid natin, kung nagbibigay ba tayo, yung kagaya ambag-ambag ng 100, di ba? Pagka may matay, o may kailangan sa ospital, di ba? Nag-ambag-ambag tayo, hindi ba 500, mapalad talaga yung malaki ng pera kasi malaki binibigay. Nakikita ko yung kung sino nagbibigay. Ay, may nagbibigay ng malaki kasi, di ba? Pero yung wala, hindi 150 pesos lang. Okay? Kung tayo po ay nagbibigay ba, dapat ba natin i-model itong mga taong ito sa early church? Na sila po ay taus-puso. Wala silang pakialam kung ano man, kung wala na, basta sila yung nagbibigay. Alam niyo kung bakit po? Ito po yun. Naniniwala sila. Ako din naniniwala na habang tayo nagbibigay at tumutulong sa ating kapwa na nangangailangan, nang minsan sobra-sobra na sa ating kakayahan. Pero hindi nga dapat, di ba sabi ng Bible, magbigay ka lang hangga't kaya mo eh. Pero kung minsan sobra-sobra na, kasi po naniniwala sila, naniniwala ako, naniniwala tayong lahat, na hindi tayo pababayaan ng Diyos kung tayo ay nagbibigay sa ating kapwa dahil siya po ang magbibigay ng ating pangangailangan. Amen? Basta tayo ay naniniwala na kung nagbigay man tayo, binenta mo naman yung kalabaw mo, binenta mo man yung baka mo, binenta mo yung palayan mo, para makatulong ka talaga sa higit na nangangailangan, ay madami pang kalabaw at baka ang darating sa'yo. Yun ang paniniwala nila at paniniwala ko. Amen? Okay, palakpakan natin si Lord. Parang gusto na natin matulog. Wala akong joke ngayon eh. Wala akong joke ngayon. Mamaya-maya. Maaga pa. Okay. Sige po.
Ang verse, tapusin na natin. Sa verse 46. Okay, sa verse 46. Every day, hindi sa linggo. Every day, hindi bukas, hindi sa sunod na bukas. Araw-araw, sila ay nagtitipon sa templo. Ito yun. Iba to kasi dito ka na sa context nung Lord's Supper, communion. Iba naman to sa 46. Okay? Ito na yung masaya. Sige, nagawa natin to. Nagawa natin to madalas. Di ba? Sabi nila, puro lang daw tayo kain. No, hindi oh. Andito kayo. Andito kaya sabi, araw-araw sila ay nagtitipon sa templo, nagpuputol-putol sila ng tinapay sa kanilang mga bahay, at kumakain ng may galak at tapat sa puso. Kaya natutuwa ako, thank you, God bless you, sister. Yung mga nagpapasok sa kanilang bahay, nag-e-effort magluto, nag-e-effort na kung ano-ano para mapakain tayo. Thank you po, sobrang grateful po ako sa mga leader natin. Of course, sa aming nanay, Pastora Fe, nung kami nagugutom, pinakain kami talaga niya. Nadanasan po namin na kami ay walang makain. Doon, yung bahay namin, nangungupang kami doon. Di ba pa? No? Punta si Nanay Fe, at hindi ko matandaan kasi patay sindi nga ako. Hindi ko nga kilala yung ayaw ko nga ng pastor eh. Punta si Nanay Fe doon at nagdala ng pagkain at may pera pa. Kasi wala po kami makain yung time na yun. Dahil hinahabol ako ng bangko dahil ang utang ko na sasakyan. Ang sasakyan ko po na inutang ko sa bangko, sinanla ko na hindi pa tapos bayaran. Kaya hinahabol ako ng bangko, nagtago ako sa Negros. Ha? Yun na yung joke ko. Oo, sige. Totoo yan, totoo yan. Kaya ako'y sobrang nagpapasalamat. Nagpapasalamat sa mga taong may pusong tawag dito mapagbigay. Yung bukas palad. Mayroon tayo, marami tayong ganyan. Ang sabi dito, buksan mo ang bahay mo. Buksan mo ang tahanan mo. Sabi nga sa templo, kumakain sila. Yun yung pagputol-putol ng tinapay. Pero yung sa bahay, huwag naman mangutang kung walang ipapakain. Ha? Kasi may hilig tayo, ma-please lang natin ang ating kapwa, mangungutang tayo. Huwag naman. Okay? Pero kung ay pambayad ka naman, hindi, mali. Basta wag po mangutang kung wala ipapakain. Kami po napupunta, kami po yung magdadala. Pero kung pagdating namin, dat na namin kayo, Sister Jenny, dat na namin kayo, bibisita kami sa bahay nyo, magmay-dala rin kami, pero kung may papakain kayo sa amin, sabi dito, they are united as one. They are united as one, eating together, diba? Singing together, worshiping God together, worshiping and praising God together. Pag pumunta kami sa bahay niyo, mag-worship din tayo kay God. Hindi lang naman puro kain. Kasi sila, nabansagan kami, kain daw kami kain eh. Hindi naman puro kain. Andito yun oh. Andito sa Bible. Andito po. Andito po yan sa Acts 2. Acts chapter 2, verse 42 to 47. Basahin niyo po, kasama po ang pagkain. Na magbukas kayo ng tahanan niyo, pupunta kami, kakain tayo. Sister Ninita, nagluluto ng kamote at saging. Ang sarap ng nilulutong kamote at saging. Si Sister Siling, o diba? O si Ate Lea, pag pupunta sa bahay niya, bigay lahat ang kape kasi hindi ka taga-kape. Sige, kape, tinapay. Masaya po. Alam niyo po, kung ang ginagawa ng early church noon, grabe yung ginagawa nila, hindi natin mapantayan yung magbinta ng ari-arian. Sabi nga, may narinig nga akong pastor, binigay niya yung sasakyan niya sa isa niyang member eh. Kasi daw, wala daw sasakyan para sa work dahil malayo ang bahay. Wow! Nagduda pa daw siya, sabi niya, parang hindi ko nga ibibigay sana. Pero sabi ng Holy Spirit, bigay ko. Hindi, binigay ko. Sino kaya magbibigay din sa atin ng kariton? Kahit kariton lang.
Alam nyo po, ang Panginoon ay napakabuti. Lahat ng pangangailangan natin, ano pa man yan, lahat ay tutugunin niya yan. Basta tayo, ang sabi kanina nga ni Pastora Mabel, pag nag-pray tayo na totoo. Hindi tayo nagpipray na, oh, thank you Lord sa pagkain na ito, amen. Oh, thank you Lord, ligtas kami, amen. Oh, thank you Lord, ihatid mo kami sa... Ito, nasaan na ba yung aking may babasahin ako. Sabi, a fervent, ito. Makikita sa James 5:16. The prayer of the righteous is powerful. Amen? So, pati panalangin po, sila po na nanalangin dito. Sige, may kwento ako sa inyo about panalangin. Yung isang Bible school, ito po nakuha kong kwento na ito kay Priscilla Shire, na naging nanay siya ng bida sa The Fords. Panoorin niyo yung The Fords. Maganda yung The Fords. Christian story. Christian story. A family Christian story. Ito daw isang Bible school ay meron siyang professor na si Orr. Si Orr ang pangalan. At itong si Orr, dinala niya daw yung mga estudyante niya para mag-tour. Or tour. Nagra-rhyme sila, no? Okay. Tapos yung dinala daw niya doon papunta sa kung saan dati si John Wesley nag-aaral, saan siya pumupunta, saang library, ano ba yung mga paraphernalia ni John Wesley na makikita nila doon sa library. Okay? So, nung dumating daw sila doon, ay, nag-ikot na sila, umakyat daw sila sa room ni John Wesley. Pag-akyat daw nila doon sa kwarto ni John Wesley, ay nakita na sa kama, kita daw nila doon sa paanan ng kama, may dalawang bilog. Alam niyo yung dalawang bilog na sa carpet nakalubog? Ito, dalawang bilog. Alam niyo kung ano yun? Tuhod pala yung ni John Wesley. Ibig sabihin, ganun siya sa fervent prayer man. Grabe siya manalangin. Hindi natin alam, walang sinabi naman yun. Kulang naman yung kwento ni Priscilla Shire. Wala siyang sinabi kung gaano katagal siya nag-pray. Basta nagkaroon ng malalim na butas ng kanyang tuhod, dalawa. So imagine niyo kung gaano siya mag-pray. Tayo nga, kunti pa lang amen na. Diba? Amen. Ako pag mahaba mag-pray, nagagalit sila, kaya iksian ko na lang. Pag mahaba ako mag-pray, nagagalit sila. Hindi naman nagagalit. Kung nagreklamo. Kaya iniiksian ko na ngayon. Pero pag sa bahay ako, mahaba ako mag-pray, tig 2 oras. Totoo yan. Okay. Tanong mo pa kay Ricky. Si Ricky witness ko Di ba pa? Tagal ko sa likod, no? Sa aking prayer room, no? Wag mo akong pakialaman pag nagpipray ako. Madidistract ako. Okay. Alam nyo ba, ito na, pauwi na sila. Tapos na yung kanilang field trip ng Bible School. Umuwi na sila. Di binilang na siyempre ni Professor or kung ilan ang mga estudyante. Kulang isa ang estudyante niya. Bumalik siya, inalat niya lahat. So nag-isip niya, akyat siya doon sa taas sa may kwarto. Alam mo ba na sa dulo ng kwarto na yon, na doon may butas ng 2 tuhod, may nakaluhod doon na estudyante. Nakaluhod siya at nananalangin. Pinasok niya din yung kanyang tuhod doon sa 2 butas. Nalalamutan ko yung pangalan. Ano ba? Alam niyo kung sino yon? Sino nga yung evangelist na sikat na matanda na? Hello, wala na yung punchline ko. Sino nga yun? Billy Graham. Si Billy Graham nung estudyante pa lang siguro palagay mo mga 16 years old. Si Billy Graham ang nakaluhod doon. At alam niyo kung anong sinabi ni Billy Graham? Di ba yung mga revival na story? Do it again, Lord. Do it again with me. Yung mga young people dito, mga pastor na bata, pwede mo bang sabihin yun, lumuhod ka, Lord, do it again with me, Lord. Kailangan mapuno ang Jeco Heart Church. Hindi lang mapuno, na basta mapuno, kundi marami pong kaluluwa. Marami young people.
Maraming kaluluwa na badala natin. Nowadays, kailangan natin magsipag. We need each other. Kailangan natin ng isa't isa. Hindi tayo pwedeng nag-iisa. Amen? Kailangan natin ng isa't isa. Hindi pwede tayo magtulakan pababa. Hindi tayo pwedeng, ano naman yan, sige, bahala ka din sa buhay mo. Walang ganun. Hindi tayo pwedeng magsiraan. Yan kasi. Turo dito, turo doon. Baka sa katuturo mo, mas marami ka pang nagawang hindi maganda Baka mas masahol ka pa Kaya po, makinig po tayo. Ako po, nakikinig ako sa sarili ko. Kailangan natin ang isa't isa. Lalo na ngayon. Kaya ang sabi, huwag tayong magpaliban sa mga assembly na ganito. Dahil malapit na po ang araw pagdating ng ating Panginoon. Amen? So dapat hindi po tayo nawawala. Siguro mayroon dyan, nakaupo dyan na nag-iisa ka lang. Or nariyan ka, may kasama ka, pero ang puso at isip mo wala dito sa loob. Huwag kang mag-isa. Kailangan mag-connect ka sa mga Kristiyano. Kailangan connect yourself. Connect yourself to somebody, to someone here inside our church. Do not connect people outside. Yung mga dito, sa ating komunidad, sa ating community. We have to connect each other because we need each other more than ever before. Kaya kung ikaw ay wala kang ginagawa, umatin ka ng youth. Kung wala ka pang ministry, sige, magawa ka ng ministry. Ang daming ministry na dapat gawin. Sabi ni Sister Joy, pupunta kami doon sa may doon, may mga kaluluwa doon na naghihintay. Punta tayo. Kung sinong gustong sumama. Hindi pwede yung ningas kugon sa panahon ngayon. Kailangan po natin ang isa't isa. Malapit na pong dumating ang ating Panginoon. Hindi ko po kayo tinatakot. Basahin niyo po ang Bible. Basahin niyo ang Bible. Before it's too late, may magawa man lang tayo, may ma-share man lang tayo sa body of Christ. Ako, ang share ko sa body of Christ, ito ako. Naglilingkod ako sa Kanya. Kahit pautal-utal, kahit pabibisa-bisaya. Pero ito ako. Ito yung share ko sa body of Christ. So lahat tayo kailangan mag-share. O ano po, if you're a teacher, ang dami po talagang gagawin. Ang dami po. Kaya kung wala tayong ginagawa, akala mo nag-iisa ka dyan, malungkot ka? Hindi na uso yung malungkot na nag-iisa. Maiiwan ka. Maiiwan ka kapag nag-iisa ka, kapatid. Maiiwan ka, lalo na pag kumakain na kami, maiiwan ka. Pag masarap magluto si Sister Dana, ay nako, masarap magluto si Sister Russell, ay, ang papaitan ni Nanay Fe, ang sarap. Okay. Tapos, tapos na pala, ang haba. Umabot ba? Sige. Yan dito po. Sige, ito na tapusin natin sa verse. Ang sarap kasi magsalita na hindi mo naman alam hindi mo alam kung anong sinasabi ko. Pero nagsasalita lang ako. Okay. Tapusin natin sa verse 47. Pinupuri nila ang Diyos at kinalulugdan ng lahat ng tao. Araw-araw ay dinaragdagan ng Panginoon ang kanilang bilang ng mga naliligtas. Take note. Hindi pala natin angkinin na tayo ang gumawa ng ano na ito. Ako ang nagplano niyan. Ako ang nagdala niyan dyan. Dinala ko yan si Ma'am Lai dyan. Dinala ko dito si Ma'am Lai. Hindi mo pwedeng angkinin. Dahil ang sabi dito, ang Diyos ang magdadagdag araw-araw ng mga naliligtas. Walang isa sa atin dito na pwedeng magsabi nila ko siya, naligtas siya. Naging instrumento ka lang, Day. Naging instrumento ka lang, Nunoy. Pero ang Diyos mismo, sabi niya, dinadadagdagan niya araw-araw ang mga naliligtas. Only God alone can save, can change, can renew your mind.
mag-cooperate lang tayo. Amen? Okay, sige, ito na, mag-ano na tayo, conclusion na tayo. Okay po, conclusion na po. Okay, ang conclusion natin, ayan. The early church strive because they live as one in devotion. Nagkakaisa tayo sa devotion. Generosity, yung bukas palad sa pagbibigay. Pag-worship, dito nag-worship tayo. Ang worship hindi lang po sa church ha. Pwede po yung lifestyle, pwede pong gawin sa labas, sa bahay mo. When we live together in unity, prioritizing God's word, supporting each other, and joyfully worshiping, we fulfill God's purpose for the church. Let's commit to living united as one, so we can reflect God's love and bring others to His family. Amen? Worship team, kakanta pa, hindi na. Wala nang oras. Okay. Sige, thank you, Lord. Tayo po ay manalangin po. Maraming salamat, Lord, sa pag-aaral namin ng mga salita. Ikaw po nagbigay sa amin ng salita ng iyong mga word, Panginoon, upang matutunan po namin ang lahat na itinuro mo po. Maraming salamat po, Lord. In Jesus' mighty name, Amen. So good to me. You came and found this orphan and you brought me right into your family. Oh yeah. Oh God, you've been so good to me. You threw away my past and you never count my sins against me. No, thank you, Lord. You got me dancing, and now I'm shouting. You got me leaping, and now I'm spinning hallelujah. Oh, you're so good to me. You're so good to me. So good to me. Oh God, you've been so good to me. Every day I wake up, I breathe another breath of your mercy. Oh God, you've been so good to me. And my delight is in you, 'cause I know that your hand is upon me. Oh, you got me dancing, and now I'm shouting.